beloved Boss Mike Cervera. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Oh. Eto na nga mga kababayan ako. Marami pa rin mga Pilipino, no, yung mga yan, yung mga sumusuporta. So may mga ilang pa ring mga Pilipino na talaga namang naniniwala pa rin. At para bang tila okay lang sa kanila na maihiwalay ang Mindanao sa ating bansa. Pero nagkalat sa social media ngayon, mga kababayan, ang pagtututol ng marami. Maging ang itong mga kaalyado ni dating Pangulong Bongbong Marcos. Bigla na lang nagulat din ako na tinutulan. Sabi ko sa inyo, si Manang Amy, payangga-yangga lang yun, pero, di ba? Oh. Oh, 'di ba? Oh, maging si Bato mukhang ay mukhang ay sisip-sip na rin kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya lang di na rin uubra yung pagsisip-sip eh. Oh, 'di ba si Bato, sabi nga niya, matapos nga nasabihin ni Pangulong Bongbong Marcos ay ni dating Pangulong Duterte na si Pangulong Bongbong Marcos ay nasa listahan ng PDEA. O ngayon, nung na-interview si Bato, tinanong nga ito, ang sabi niya ay wala. Diba? Hindi na sinang-ayunan din yung paano yan? Naninipsip yata ito. Sumisip-sip yata si Bato eh. Para hindi masama sa ICC. Oo, tapos na yata. May mga nagsasabi mga boss na tapos na ang pag-iimbestiga at ang kinakabakabangan ng mga Duterte ngayon ay yung sisilbi ng warrant of arrest para sa kanila. Kaya pala masyado na silang desperado kung ano-ano na lang naiisip. Kasama na nga dyan yung ihiwalay daw nila ang Mindanao dahil taga Mindanao daw sila. Paano kaya yung mga kababayan natin na mga taga Mindanao na dito nagtatrabaho? 'Di ba? Sa Luzon at Visayas. Di kailangan na nilang kumuha ng working visa. 'Di ba? Pinahirapan nila yung mga marami nating kababayan. Eto na, mga boss. Pasok. Eto na isa-isahin natin ang pambubudol, pagsisinungaling at kalokohan ng dating Pangulo ng Pilipinas. Nagkaroon tayo ng Pangulo na binudol tayo. Kababayan. Yan po yun, ha? Okay. Hindi ako tatakbo ng presidente. Wala akong ambisyon maging presidente. Wala akong ambisyon maging presidente. Sabi niya yun. Sabi niya yun nun. Wala akong ambisyon. Wala akong plano. Wala. Ngayon, eto na. Oo. President of the Republic of the Philippines, Rodrigo Duterte. I think it's the fentanyl. Si Pangulong Bongbong Marcos. I think it's the fentanyl. Oo. Sige, tuloy natin. Ito, next. Pagsisinungaling. Yan po yung una, ha. Sabi niya nung una, hindi daw siya tatakbong presidente. Wala daw siyang plano. Ang ending, naging presidente kasi inatat lang yung marami nating mga kababayan. Pupunta ako sa China. Then I will ask the Navy to bring me to the nearest boundary dyan sa Spratly, Scarborough. Bababa ako, sasakay ako ng jet ski, dala-dala ko yung flag ng Pilipino at pupunta ako doon sa airport nila, tapos itanim ko. Then I would say, this is ours.
never in my campaign as president promised the people that I would retake the West Philippine Sea. Dala-dala ko yung flag ng Pilipino. Never in my campaign as president promised the people that I would retake the West Philippine Sea. Gusto ninyo, gawain na lang ninyo kaming province, yun dyan, pati Philippine province of China. Wala tayong problema. 双湖国家主席习近平。 I think it's the fentanyl. Ayan na. Pangalawa, mga boss, ha? Sabi niya, pupunta daw siya ng, ng Spratly. Magpapatid sa Navy, sa malapit sa boundary, at doon daw ay itatanim niya daw ang watawat ng Pilipinas. Sabi ng mga Pilipino, yuhu! Yan ang presidente! Di ba? Yan ang dapat! Yan ang iboboto ko! Yan. 3 months to 6 months. Boringan ako ito ng corruption must stop. I cannot erase all. I cannot stop it. I think it's the fentanyl. Drug Yan yun ha, yung 3 to 6 months daw mga boss. Diba? Eto na. 3 to 6 months, wala nang korupsyon, wala nang droga. Diba? Alam nyo yan. Eto, diba? PhilHealth scam, 15 billion. Mahilig sila sa billion. Parmali scandal, 3 billion. Hindi nga lang 3 billion yan. Diba? Hindi lang 3 billion yan. Ngayon naman, ito yung kanilang kinagagalit ngayon, mga kababayan. Ha? Kinagagalit na pagsita dito sa 15 billion na di umano'y kinuha o napunta sa anak niyang si Paulo Duterte na aprobado niya. Yung habang tayo ay nahihirapan, sila rin nahihirapan para magbilang ng limpak-limpak na salapi. I cannot stop it. I think it's the fentanyl. Droga must stop. I realize na nagkamali talaga ako. Yung sobrang, maybe it's hubris. It was campaign time. Payabangan naman yung kampanya. Yan na. So, ibig sabihin, kayabangan lang daw yon yung pangangampanya. Ibig sabihin, di niyabangan lang tayo. Tapos, di ba? Parang sinasabi niya na nauto-uto tayo. Niyabangan ko lang kayo. Naniwala naman kayo. Di ba? Ganyan ang ginawa sa inyo. Parang gano'n, na ginawa kayong uto-uto sa kanya na mismong buhanga ng galing na niyabangan ko lang kayo. Naniwala naman kayo. Di binoto nyo ako. Di ba? I think it's the fentanyl. If you want to change the Constitution, do it now. I am... Ayan ha! Alam nyo, nung araw, nung bagong upo, ang dating Pangulong Duterte, talagang bukang bibig niya na baguhin ang Constitution. Ngayon, mga kababayan, hindi nila nagawa. Siguro marahil, kinapos sila ng oras dahil busy sila sa ilang mga bagay na pagkakakitaan nila. Hindi nila naasikaso itong pagbabago ng Constitution. Di ba? Di ka ba naman aasikasuhin mo ba naman yan kung kumakamal ka ng limpak-limpak na salapi, kaliwat kanan, no? I think it's the fentanyl. If you want to change the Constitution, do it now. I am confident that the Filipino people will stand behind us as we introduce this new fundamental law. If you do not want federalism, fine. But change the Constitution. Change the Constitution that would really change this nation. Change. Boom! Kita nyo? Kita nyo kung paano kayo uto-utuin lang netong mama na to? Samantalang yung iba, talagang naniniwala pa rin, parang mangusin lang yan, di ba? Yung iba, mga natauhan na, yung iba nananatili pa rin uto-uto. Di ba?
wala silang pinagkaiba ni Mang Jose. Sabagay, magkamukha naman sila. Kaya siguro lahat ng ganitong mukha ganito eh. Siguro lahat ng mukha na ganito eh, iisa style ano. May kanya-kanya lang na na estilo. At galing sa pangbubudol. There's nothing wrong with the Constitution right now. Bakit pumasok sa utak ninyo yung People's Initiative? Anong nakain ninyo? I think it's the fentanyl. Nakuha nyo, mga kababayan, yung salita niya noon at salita niya ngayon ay malayong malayo. Yung salita niya noon ay payag siya, ngayon ay hindi na. Malamang nga yung fentanyl ang dahilan. Sabi ni President Bongbong Marcos no? There's nothing wrong with the Constitution right now. The environment in the Philippines seems to be positive, okay. I think it's the fentanyl. Ayan na nga. Dahil nga sa fentanyl daw. Ay, nako mga kababayan, kung dati, gigil siya na isulong na palitan ng Constitution, ngayon daw, wala naman daw problema. Ang lalayo na sinasabi mga kababayan ni dating Pangulong Duterte, ha? Muli, mga kababayan, maraming salamat sa inyong pagsama ngayong gabi, Judy Basco, at sa lahat po ng hindi ko na shout out po sa inyo. At sa ating mga kwentuhan ngayong gabi, kung meron pa kayong gustong sabihin, i-comment nyo lang dyan sa ibaba. Boss Nilda, maraming salamat po sa inyong lahat, syempre. Muli, Mike Cervera po, laging nagpapaalala. Mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal natin ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa lahat. Kasama na ang Luzon, Visayas, at Mindanao. Kasama natin ang Mindanao, mga kababayan, ha? Atin ang Mindanao. Our beloved Boss Mike Cervera.